Abala si Sofia sa pagbalot ng mga binili ng customers nang bigla siyang kalabitin ni Carol. Itinuro pa nito ang counter kung nasaan ang boss daw nila na ipapakilala ngayon sa kanila. Nang magawi ang paningin doon ni Sofia, ay bigla siyang kinabahan dahil pamilyar ang tindig at aura nito, kaya mas lalo siyang hindi mapakali nang hilahin siya ng kaibigan. Hindi na rin naman nakapagpumigla si Sofia dahil sa kakaisip. Nung palapit na sila sa counter, ay siya ring palakas ang tibok ng puso ni Sofia na parang sasabog na sa kaba. Nung makalapit na, ay hindi nga nagkamali si Sofia. Si Carlo ang sinasabi ni Carol na anak ng boss nila. Oh, you're here, Carol and Sofia. Siya nga pala, ipapakilala ko sa inyo ang anak ng boss natin, si Mr. Carlo de la Vega, ang magiging bago nating boss dito sa mall. Sabi ni Manager Lim. Yumuko naman sina Sofia at Carol at bumati bilang pagbigay galang sa kanilang bagong boss. Nung magangat naman ang tingin si Sofia, ay bigla siya nagulat nung mag-abot ng kamay si Carlos sa kanya. So, silang bago nating employees? Yes sir, she's Sofia and she's Carol. Girls, bumati naman kayo sa ating CEO. Sabi ni Mr. Lim. Hindi naman makapagsalita si Sofia. Iniisip ni Sofia kung sinasadya lamang nito na hindi siya nito nakilala. Sa pilitan namang bumati si Sofia kay Carlo bilang paggalang sa manager niya at para sa trabaho. Tignan mo nga naman ang panahon. Sa daming lugar na pwedeng magkita dito. Dito pa talaga. Yes miss, sinasabi ka ba? Ah, wala. Sabi ko, nice meeting you, sir. Peking ngiti ang ibinigay ni Sofia kay Carlo at tumangulang naman ang lalaki na mas lalong ikinainis ni Sofia. Ah, sir, magsisimula na po kami magtrabaho. Excuse me po. Tumango naman si Carlo kay Sofia. Hindi lamang ipinakita ni Carlo na nakilala pa rin niya si Sofia. Mas mabuting magkaroon sila ng distansya ng dalaga. Ang laki na yung pinagbago niya nung una ko siya makilala. She's very innocent and soft. But now, she's so strong. Nabalik naman sa sarili si Carlo nang magsalita si Manager Lim. Sir, ituturo ko na lang po kayo sa magiging office niyo. Sabi ni Manager Lim. Alright. Nung maglakad si Manager Lim, ay agad din naman na sumunod si Carlo dito. Nung nasa kanya-kanya ng spot ng trabaho sina Carol at Sofia, habang tulala naman at tinititigan ni Sofia ang mga damit, gulat namang napasigaw si Sofia nang gulatin siya ni Carol. Ay palaka! Grabe ka na talaga, Sofia ha? Palaka na talagang tingin mo sa akin? Pagbibiro ni Carol. Ay, huwag ka kasing manggulat. At saka teka, bakit andito ka? Baka mamaya makita ka ni Manager Lee, mapagalitan ka pa. Natatawa naman si Carol na tumitingin kay Sofia. Sa tuwing lalapitan kasi ito ni Carol, ay lagi na lamang itong wala sa sarili. Abay, mala ngayon ka lang yata naging concern sa akin ah. Oh my God, you love me so much. Sabi ni Carol. Hoy, ang OA mo ah. Bakit ka ba nandito? Ang pogi ng bago nating boss, di ba? Aminin mo. Saad ni Carol. Umirap naman si Sofia kay Carol para malaman nito na kontra siya sa sinabi ni Carol. Sa dami kasing sasabihin sa kanya, ay ang bagay na yun pa na hindi rin naman mapagkakaila ni Sofia. Anong kinagwapo nun? Ano ka ba? KJ mo. Bakit? Ex mo ba yun para uminit ang dugo mo doon? Saad ni Carol. Hindi no. Nung may customer na dumating, ay agad namang in-approach ni Sofia ang gwapong lalaking customer. Matangkad at mestizo. Halatadong mayaman ito dahil sa kasuotan at kalinisan nito sa katawan. Good morning sir, what can I help you? Nung may customer na nga ay nagpaalam na si Carol na babalik na sa kanyang trabaho. Tumungo naman si Sofia bilang sagot kay Carol. Magkano tong t-shirt na to at ang pants na to? Sabi ni Lance. $350 po yung t-shirt dahil bagong labas po ang brand na yan. Yung pants naman po, $250. Okay, kunin ko. Mabuti nilang maganda nagbebenta. Sabi ni Lance. Namumula namang yumuko si Sofia dahil sa sinabi ng binata. Pakiramdam ni Sofia na mabola lamang ito para makahingi ng discount.
Naku sir, nababola pa po kayo. Napatigil naman sina Sofia at Lance sa pag-uusap nang sumingit si Carlo. Customer ba to? Malamang. Pabulong na sad ni Sofia sa sarili. Sa halip na barahin ng dalaga ang boss, ay sinagot niya na lamang ito. Yes sir, nagtatanong kung magkano ang mga damit at pants. Mas lalo namang nainis si Carlo na sumabat sila sa usapan nila ni Sofia. Kanina pa kasing pinagmamasdan ni Carlo ang lalaking si Lance dahil pansin ni Carlo na type nito si Sofia. Sofia, napakaganda naman ng pangalan mo. Bagay na bagay sa napakaganda mong mukha. Ani Lance. Noong mga oras na yon, hindi maiwasan na makaramdam ng ines ni Carlo at parang gusto na niyang paalisin ng lalaki. Pero dahil boss siya ng kumpanya, ay pinigilan na lamang ni Carlo ang sarili sa nararamdaman. By the way, mister, ang pagpipilian lang ay ang mga binibenta namin, not the sales lady. At ikaw, Sofia, focus on your work. Baka gusto mong matanggal sa trabaho. Pag oras ng trabaho, trabahong unahin mo, hindi ang lumande. Naiinis naman na tinignan ni Sofia ang papalayong si Carlo. Iniisip ni Sofia kung wala na itong kahit nakatiting na nararamdaman para sa kanya. Sa halip pa kaisipin, ay binalikan na lamang ni Sofia ang customer. Naku sir, sorry po. Boss ko po kasi siya masyado lang po kasing stricto. It's okay, ang mahalaga. Nakakita ko ng magandang diwata. Sabi ni Lance. Mas lalo naman nag-init ang pisngi ni Sofia sa sinabi ni Lance. Naku talaga kayo sir Sige na nga po, may discount na para matigil ka na dyan. No, hindi na kailangan. Saad ni Lance. Nang makabalik si Carlos sa loob, ay naroroon pa rin ang customer na kanina pang kausap ni Sofia. Naiinis man ay hinayaan na lamang ni Carlo ang mga ito. Nakita naman ni Sofia si Carlo na nakapasok na ng mall, pero niwala man lang itong reaksyon na may kausap siyang iba. Malamang, alang naman mag-assume ako. At teka, bakit kailangan may reaksyon siya? Wala na nga kami. Nababaliw na ba ako? Narinig naman ni Sofia na tinatawag ni Lance ang pangalan niya. Nako, sorry, saan na pala tayo? It's okay. Yeah, kukunin ko. Tugon ni Lance. Ibinalot naman ni Sofia ang in-order ni Lance nang matapos may balot sa shopping bag, ay itinuro ni Sofia ang counter para doon magbayad. Balik po kayo, Sir Lance. Sure. Tugon naman ni Lance. Naiinis naman si Carlo na pinagmamasdan ng dalawa sa loob ng kanyang opisina. Glass kasi ang kanyang bintana, kaya pasimple niyang chine-check doon si Sofia. Hindi man maamin ni Carlo sa sarili, pero gustong-gusto na niyang muling mayakap ang dalaga. Really, Sofia? Ganyan mo na lang ako kadaling palitan. I know you are head turner, pero sisiguraduhin ko, sa akin pa rin ang bagsak mo. Pabulong na sabi ni Carlo sa sarili. Nang matapos ang duty ni Sofia at Carol, ay umuwi na silang dalawa. Umuulan ng mga oras na yon, kaya naman walang masyadong taxi na dumadaan. Nung naglalakad na sila, ay biglang may tumigil na kotse. Hey, pauwi na kayo? Huh? Opo sir, bakit po? What do you think? Alanganin tumigil ako dito para sabayan kayo maglakad. Ha? Sakay. Naku sir, wag na po. I said, sakay. Nagtingin na naman ng dalawa at si Carol gusto nitong sumabay. Pero si Sofia ay kitang-kita sa mga mata niya ang paghindi nito at sinubukan naman ni Sofia na kumbinsihin ng kaibigan na humindi. Pero halatang gustong-gusto nito ang pag-alok ng kanilang boss. Hindi tayo sasabay. Okay, Carol? Sige na. Nagmamalasakit naman na yung tao at isa pa, bahala ka, baka abutin tayo ng madaling araw kakahintay ng taxi. Sabi ni Carol. Napipilitan naman na sumakay si Sofia sa kotse ni Carlo. Mas lalo siyang nainis nang hindi man lang siya tinapunan ng tingin ng lalaki. Nay hindi rin ito bumaba para pagbuksan siya ng pintuan ng kotse. Pareho ng ginagawa nito nung una. Alam pa rin ito kung saan siya nakatira. Kaya naman alam nito kung saan siya ihahatid. Nang makarating ay hindi agad bumaba si Sofia at tinignan sa may salamin si Carlo na sakto rin na nakatingin sa kanya. What? Pagbubuksan pa ba kita? Hindi na.
May mga kamay naman ako. Kayang-kaya kong bumababag isa. Good to know. Sige, baba na kayo. Bago pa magbagong isip ko at hingian kayo ng pamasahe. Hindi naman makapaniwalang napabugan ng hangin si Sofia at bumaba na. Maflat sana yung gulong mo. Hindi na narinig pa ni Carlo ang sinabi ng babae dahil pinaandar niya na ang sasakyan. Panay naman ang pangasar ng kaibigan niyang si Carol sa kanya. Sofia, grabe ka kanina, nagmagandang loob na nga si Carlo eh. Sabi ni Carol. Tumigil ka nga dyan. Ex ko yung boss natin at mas lalo mong ginawang komplikado eh. Nagulat naman si Carol sa sinabi ni Sofia nung ma-realize ang nangyayari ay nagtitili itong pinaghahampas si Sofia. As in? Ex mo yun? Ex mo yung boss natin? Sabi ni Carol. Hindi lamang nagsalita si Sofia para matigil ng usapan na iyon. Ayaw na rin naman kasi ni Sofia na pag-usapan pa nila si Carlo. Kumain na tayo? So, siya na pala yung ex na kinukwento mo sa akin. Ay, ang lakas makakay-drama ha? Tugon ni Carol. Nasa trabaho sina Sofia at Carol ngayon nang magpatawag ng meeting si Carlo para sa celebration party para sa pagtaas ng sale ng mall. Everyone, merong gaganaping night celebration party para sa pagtaas ng sales ng mall natin. Nais ko rin i-celebrate ang promotion ni Sofia. Because she's the reason kung bakit tumataas ang sale ng mall. Nagulat naman si Sofia sa narinig niya. Halos hindi siya makapaniwala na siya ang nakapagpataas ng sales ng mall. Napayakap naman si Sofia kay Carlo dahil sa narinig. Thank you, sir. Nang mapansin ni Sofia na pinagtitinginan sila ng katrabaho, ay bigla namang nagising ang dalaga sa ginawa. Sorry, sir. It's okay. Nakayuko naman si Sofia na umatras. Nang matapos ang meeting, ay pinauwi agad silang lahat para makapagpahinga at makapag-prepare para sa event mamayang gabi. Guys, ano ka? Hindi natapos ang sasabihin ni Sofia nang tumigil sa harapan nila ang sasakyan ni Carlo. Wear this tonight. Inilabas naman ni Carlo ang napakalaking kahon. Nalilito naman si Sofia kung bakit binigyan siya ng ganito ni Carlo. Ang inisip na lamang niya ay dahil siya nagpataas ng sales ng mall. Ano to? What do you think? Buksan mo na lang yan pagdating sa inyo. By the way, hindi yan libre. Oh, design na lang to. Wala akong pera pambayad dito. Walang paalam namang pinandar ni Carlo ang kanyang kotse at naiwang nakatanaw lang sa kanya si Carol. Nang makarating sa apartment at buksan ng kahon, ay lumaki ang mata ni Sofia sa nakita. Ngayon lang nakakita si Sofia ng napakaganda at napakagarbong gown at pakiramdam tuloy ni Sofia para siyang a-attend ng ball gown. Agad yun namang kinuha ang cellphone niya para tawagan ng lalaki. Ngunit natigilan siya na mapagtanto na ang dating numero pala ng lalaki ang nasa cellphone niya. Gayunpaman ay sinubukan niya pa ring tawagan ito at laking gulat niya nang may sumagot doon at boses iyon ni Carlo. Hello? Si Carlo ba to? Yes. Is it Sofia? Oo, ako to. Ito pa rin ang number mo? Hindi ka ba nagpapalit ng number? Ina-expect mo ba talaga na tatawag ako sa'yo? No. Wala naman siguro masama kung hindi ako magpalit ng SIM card, di ba? How about you? Baka nandiyan pa rin ang number ko sa'yo. You didn't delete it? Why? Ha? I-delete ko na rin to. Asa ka naman na gusto pa rin kita. Really? Sabi mo eh. Bye then. May gagawin pa ako. Pagak namang natawa sa Sofia nang patayan siya ng tawag ni Carlo. Hindi siya makapaniwala sa sinabi at ginawa nito, ngunit wala rin naman siyang magawa kundi ang manggigil at magsisi dahil tinawagan pa niya ito. Nang gabing ang yon ay nagmamadali sina Sofia at Carol dahil late sila sa oras ng event. 7 kasi ang usapan pero 1 oras na silang late dahil nagpaayos pa sila. Nang makarating ay nagsisimula na nga ang event. Naku, late na tayo, saad ni Carol. Mabuti na lamang at hindi pa nagsisimula ang event. At nang mag-entrance si Sofia, lahat ng tao ay nakatingin sa kanya. Nahihiya namang yumuko si Sofia. Ano kayang problema? Pangit ba suot ko?
Pabulong na sabi ni Sofia kay Carol. Nako, ang ganda-ganda mo kaya. Lahat sila nagtitinginan sa'yo. Sabi naman ni Carol. Nang makarating sa unahan, ay agad na sinalubong ni Carlo si Sofia. Nahihiya naman na yumuko si Sofia kay Carlo. I knew it. Pangit ba? Not bad. Napakalagkit ng tingin ni Carlo kay Sofia. Naiiling na natatawa na lang sa Sofia dahil hindi tugman sinasabi ng lalaki sa ikinikilos nito. Not bad, pero halos subaran mo na ako sa ginagawad mong tingin. Agad naman nag-iwas ng tingin si Carlo at inilipat ang atensyon sa nagsasalita sa harapan. Nagbago na ba talaga siya? Hindi na ba siya gaya ng dati? Pabulong na sabi ni Sofia at nang maglakad si Sofia papunta sa table, ay hindi sinasadyang natapilok ang dalaga. Mabilis naman itong nasalo ni Carlo. Para silang bagong kasal na malapit na maghalikan at ang mga taong nasa paligid nila ang saksi ng lahat. Nang marinig na naghihiyawan ang nasa paligid, ay agad na tumayo si Sofia at lumayo kay Carlo. Thank you. Huwag ka kasing magsuot ng high heels kung hindi mo naman kayang dalhin. Napairap naman si Sofia dahil sa sinabi nito. Ikaw nga, tabing yan necktie mo. May sinabi ba ako? Really? Hindi ko napansin. Pwede bang ayusin mo? Over my dead sexy body. Bahala ka nga dyan. Nang magsimula ang event at natanggap ang award, ay agad na rin naman nagkaroon ng sayawan at nasa gitna sina Sofia at Carol na nagsasayawan. Ngunit ang maging marahan ng musika ay bumalik na sa upuan ng dalawa. Naiwan naman sa upuan si Sofia nang may nag-offer na sumayaw sa kaibigan niya. Maya-maya pa ay may naglahad ng kamay sa harapan ng babae at nakita niya si Carlo. Huwag ka na mag-inarte. Ginagawa ko lang to kasi wala akong nakikitang gustong magsayaw sa'yo. You owe me one again. Kung yapakan kaya kita sa panang, mapa-o ka rin. Baka nakakalimutan mo, miss. Boss mo ko at ako masusunod. Wala naman nagawa si Sofia kundi ang abutin ng kamay ni Carlo. Tagulat naman siya nang ilagay ng lalaki ang kamay nito sa kanyang bewang at hawakan ng isang kamay niya at ilagay iyon sa kanyang balikat. Nang ipagsiklop nito ang kanilang kamay, ay nakaramdam ng kaba si Sofia at napayuko na lang nang maramdamang nag-init ang kanyang mukha. Hindi makapaniwala ang babae dahil ganun pa rin ang epekto ng lalaki sa kanya sa kabila ng ginawa nito sa kanya noon. Ganun na ba kaumay ang mukha ko? Bakit? Anong meron sa mukha mo? Ako dapat ang nagtatanong yan sa'yo. Bakit kayo muyuko? Do you hate my face that much? Ano kasi, hindi naman sa ganon. Pinagtitinginan na kasi tayo. Baka isipin nila, sumisip-sip ako sa'yo. Don't mind them. Para sa lahat ng event na to. Ginawa ko to para mamotivate rin sila na magsumikap sa trabaho. Just enjoy the night, Sofia. Nang sabihin iyon ng lalaki, ay hindi maintindihan ni Sofia ang kanyang nararamdaman. Alam niyang umasa siya na ginawa ng lalaking iyon ang event para mapalapit sa kanya. Ngunit mukhang nagkamali siya dahil para pala iyon sa lahat. Dahil doon ay bumitaw na siya sa pagkakahawa kay Carlo at nagiya ng umuwi. Wait, Sofia. Masama bang pakiramdam mo? Hindi, ayos lang ako. Uuwi na kami ni Carol. Are you sure? May nasabi ba ako na hindi dapat? Wala. Pwede ba hayaan mo na lang akong umalis? Sofia, wait. Pwede mo ba akong bigyan ng chance para ipakita sa'yo na lahat ng nangyari nun? Is that what you think it is? Anong ibig mo sabihin chance? Chance para ano? Saktan ulit ako? Iwan ako o ipagpalit mo ko? Please, Sofia, trust me. Just give me a chance to prove you na. Hindi ganun ang iniisip mo sa akin noon. I'm sorry, pero takot na akong magtiwalang muli. Walang lingon na umalis si Sofia sa loob kasama ang kaibigan ni si Carol. Hindi malaman ni Sofia ang gagawin, nasasaktan pa rin siya. Ang buong akala kasi niya, lahat na nangyari noon ay wala na sa kanya. Pero hindi pa pala, sa tuwing nababalik pa rin ang nangyari noon, ay patuloy pa rin may tinik sa kanyang dibdib. Ayos ka lang ba? Ano ba nangyari kanina? Okay pa naman kayong magsayaw ah. Carol,
Sa susunod, iwasan na lang natin si Carlo, mapalabas man o mapaloob ng trabaho. Tumango na lamang ang kaibigan kay Sofia. Nang umagang iyon ay matamlay na sinalubong ni Sofia ang trabaho. Dahil sa nangyari kagabi, hindi pa rin mawala sa isip ni Sofia ang mga sinabi ni Carlos sa kanya. Bakit ba kasi sa daming lugar dito? Dito pa, bakit kasi kailangan pang makitang muli? Naiinis na pinaghahampas si Sofia mga damit. Nagulat naman si Sofia na may magsalita sa kanyang likuran. Kawawa naman yung mga damit, baka mabugbog dahil sa kakampas mo. Kasi meron kasing gagamba kaya ayun, pinaghampas ko. Natatawa naman tinignan ni Carlo ang dalaga. Tanghali na kaya lunchtime na ni Carol at Sofia. Nang lumapit sa kanila si Carlo, ramdam na naman ni Sofia ang kaninang kaba na nararamdaman. Pero pinakalma ni Sofia ang sarili dahil baka mapansin ito ni Carlo. Sofia, sabay na kayo sa akin mag-lunch. Nako, okay lang sir, wag na po sa kantina lang kami magla-lunch. I'm the boss, ako masusunod. Yes sir, ikaw po ang boss. Pero mali naman po siguro kung gamitin mo yung power mo para mamilit, di ba? Kung mababalik kita sa akin ng ganitong paraan, then I'll do that. Wala na rin naman nagawa si Sofia dahil nagmamadaling umalis si Carol at naiwan siyang kasama ang lalaki. Nang makarating naman sa restaurant sina Sofia at Carlo, ay nakaramdam ng hiya si Sofia dahil pinagtitinginan sila ng mga tao. Sa kantina lang kaya tayo kumain, sir? Why? You think hindi ko kaya magbayad? Or is it the walking CCTV? Hayaan mo sila. Nang makahanap ng table, ay agad na nag-order si Carlo at kumain. Nang matapos kumain, ay agad na bumalik sina Sofia at Carlo sa mall. Nang makapasok sa loob, ay agad na nilapitan si Sofia ng katrabaho. Anong nangyari? Uy! Sabi ni Carol. Tumigil ka nga dyan, Carol. Ay nako, kumain lang kami sa labas. Yun lang, napaka-issue mo talaga. Sus, kumain lang ba talaga o baka may aminan na nangyari? Pagbibiro ni Carol. Tagtawa na naman ang mga katrabaho ni Sofia dahil sa sinabi ni Carol. Namumula naman na inirapan ni Sofia ang kaibigan. Che, tumigil ka nga, Carol. Bumalik na tayo sa trabaho natin. Napapangiti naman si Carlo dahil sa mga narinig sa mga katrabaho ni Sofia. Nang matapos ang duty ni na Sofia, ay agad silang umuwi. Nagpresenta naman si Carlo na ihatid si na Sofia. Nalilito man si Sofia kung anong nais na iparating ni Carlo sa paghatid sa kanila, ay hinayaan na lamang iyon ng dalaga. Hoy Sofia, lagi tayong hinahatid ni Sir ha. Hindi kaya dahil sa'yo gusto kanyang mabawi? Sabi ni Carol. Tumigil ka nga dyan, kahit bumawi siya, no pa rin siya. Sus, sabi mo eh. Saad ni Carol. Napaisip naman si Sofia sa sinabi ni Carol. Sa tingin ni Sofia, iyon ang nais na iparating ni Carlo. Nang sabihin nitong papatunayan nito na hindi siya ganoon katulad ng dati. Hey, tumigil ka na dyan, wala akong pake, basta para sa akin, trabaho lang to. Tanghali na namagising si Sofia dahil day off nila ngayon. Kaya naman nung magising ay agad na nag-ayos si Sofia at namili ng groceries. Carol, pagising mo, kumain ka na lang, mamimili pa ako ng groceries, okay? Okay. Nang makarating sa store, ay agad na namili si Sofia ng pagkain pang bahay. Nang matapos mamili, ay agad din na lumabas si Sofia at naghanap ng taxi at sa kasamaang palad, nabutas ang plastic na lagayan ng pinamili niya. Ay, ano ba yan? Nakakainis naman. Ngayon pa talaga, ang init-init pa man din. At mangpupulutin ni Sofia ang nahulog na mga pinamili nang may makita mga kamay na tumulong sa kanya. Nang mag-angat ang tingin si Sofia, nakita niyang si Carlo ito. Sir Carlo, anong ginagawa niyo rito? Wala. Namili lang din ako ng groceries. Tulungan na kita, tsaka iatid na kita. Naku, wag na. Kaya ko na. Agad naman na kinuha ni Carlo ang iba pang dala ni Sofia at isinali ng iba sa isang plastic. Magrereklamo pa sana si Sofia pero hinayaan na lamang niya ang binata. Nang makarating sa harap ng apartment, ay agad namang pinapasok ni Sofia si Carlo sa loob. Salamat sir sa pagtulong.
Agad din naman na inilabas ni Carol ang juice. Naku sir, mabuti na lang nandun pala kayo no? Kung hindi, baka bibitbitin niya yun hanggang dito nang nakakamay lang. Pagbibiro ni Carol. Nahihiya naman na napatingin si Sofia kay Carlo. Tumigil ka nga dyan. Pasensya ka na Carlo ha. Nako, okay lang yun. Nang matapos magpahinga ay nagpaalam na rin naman si Carlo na aalis na. Go ahead, Sofia. May lakad pa kasi ako eh. Sige, ingat. Salamat ulit. Nang makalabas naman si Carlo ay nagtititili naman si Carol sa kilig. Halos mabingi na nga si Sofia dahil sa reaksyon ng kaibigan. Kinurot naman ito ni Sofia kasi baka nandyan pa si Carlo at naririnig ito. Aray! Parang nanonood ako ngayon ng K-drama ha? Saad ni Carol. Tumigil ka nga dyan. Hindi porket nagmamaganda loob si Carlo, mapapatawad ko niya siya agad sa mga nagawa niya, no? Kung sa bagay, sige, cancel ko na yung kilig. Saad ni Carol. Matapos nga ang araw na yon, ay iniisip na Sofia kung anong ibig sabihin ni Carlo sa sinabi nito nung nakarang araw. Tsaka lang naman nag-sink in sa utak ni Sofia ang nais nitong iparating. So bumabawi siya. Akala niya siguro, ganun kadali yun. Matapos ang day off ni Sofia ng 2 araw at Lunes na naman, kaya naman ay duty naman nila ni Carol sa mall, palabas na ng apartment sina Sofia at Carol nang may humintong sasakyan sa harapan nila. Iniluwa nito ang lalaking mistiso, matangkad at guwapo. Sigurado naman si Sofia na may girlfriend na ito dahil sa katangian na meron ito. Lance? Hi, Sofia. Saad ni Lance. Anong ginagawa mo rito? Sinusundo ka. Hatid ko na kayo sa mall. Tugon ni Lance. Paano mo nalaman na dito kami nakatira? Hay nako, mamaya na kaya kayo mag-usap. Malilita tayo? Saad ni Carol. Sumakay na lang din naman si Sofia at Carol upang sumabay. Nung makarating sa mall, ay agad na nakita ni Carlo sina Sofia na bumaba sa isang sasakyan. At agad ding namukhaan ni Carlo kung sino ang lalaking kasama ni na Sofia. Mas lalong nainis si Carlo na makitang malapad ang ngiti ni Sofia sa lalaking kasama. Agad naman na lumapit si Carlo sa mga ito. Sofia, dalit yata kayo ah. Good morning sir. Pasensya na po kayo kasi po tanghali na kami nagising. It's okay, pasok na kayo. Natigil naman si Carlo na magsalita si Lance. Sunduin kita mamaya sa lunch, Sofia. Saad ni Lance. Naiinis naman na tinignan ni Carlo si Lance sa mga mata at binalingan si Sofia at kitang-kita ni Carlo ang ngiti nito kay Lance. Sofia, di ba busy tayo mamaya? Madami kasing gagawin. Sunod-sunod ang VIP's customer ngayon. Ha? Di ba prepare na ang lahat? Hindi, so mamaya. Dito na tayo sa mall magla-lunch. Naguguluhan naman na napatingin si Sofia kay Carlo. Pero sa halip na pansinin, ay naglakad na lamang papasok sina Sofia. Oy be, pinagagawan ka ha? Saad ni Carol. Naku, tumigil ka nga dyan. Natatawa namang pumunta sa pwesto si Carol at si Sofia naman ay agad ang inasikaso ang mga customer room para sa VIP. Nung inaayos si Sofia mga damit para ilagay sa taas ng cabinet, ay siya ring na out of balance si Sofia, na muntik na niyang ikahulog. Mabuti na lamang ay nasalos siya ni Carlo. Okay ka lang? Hindi malaman ni Sofia kung anong gagawin. Magkalapit ang mukha nila ngayon ni Carlo. Kulang na lang ay magdampi ang kanilang mga labi. Nung matauhan ay agad na bumaba si Sofia sa pagkabuhat ni Carlo. Oo, okay lang ako. Thank you. Excuse me. Bago pa man makapagsalita si Carlo, ay umalis na agad si Sofia. Nagmamadaling naglakad si Sofia dahil baka hindi niya mapigilan ang sarili. Ay, ano ba tong nararamdaman ko? Hindi to pwede. Hindi ko pwedeng kalimutan yung ginawa niya sa akin noon. Pabulong na sabi ni Sofia sa sarili. Nung tanghali nga ay dumating nga si Lance para mag-lunch. Papalapit pa lang si Lance ay agad itong sinalubong ni Carlo. May gagawin pa si Sofia. Pero lunchtime na, di ba? Saad ni Lance. May overtime kami ngayon, kaya umalis ka na.
Parang gustong dagukan ni Sofia si Carlo dahil sa ginagawa nito at sa sinasabi nito kay Lance. Kaya naman sumingit na si Sofia para kausapin ang binata. Ano ba problema mo, Carlo? Magla-lunch lang naman kami ni Lance. Pwede ba? Don't act like my boyfriend. Natigilan naman si Carlo sa narinig galing kay Sofia. Hindi na nakapagsalita pa ang binata. Kaya naman hinayaan niya na lamang sa Sofia na sumama kay Lance. Tama naman siya. I'm acting like her boyfriend, kahit hindi naman. Bulong ni Carlo sa sarili. Nang makabalik si Sofia sa mall, ay hindi niya nakita si Carlo na lumalabas ng office nito dahil siguro sa kanina. Ang harsh ko ba kanina? Kasi naman, kung maka-akto, kala mo boyfriend ko. Natapos lamang ang duty ni Sofia na hindi man lang niya nakita si Carlo. Nang makauwi si na Sofia sa apartment, ay hindi pa rin mawala sa isipan ni Sofia ang ginawa niya kanina kay Carlo. Carol, sa tingin mo, ang harsh ko na kay Carlo? Tumango naman sa kanya si Carol bilang pagtugon. Naiinis naman si Sofia na pinagsasabunot ang buhok dahil sa ginawa sa binata. Nag-aayos naman ng damit si Sofia na patuloy pa rin pinagagalitan ng sarili. Dapat ba mag-sorry ako? Bakit kasi ganun ang ginawa ko? Nakakainis naman oh. Hindi makatulog ng gabing iyon si Sofia. Pilit pa rin niyang iniisip kung dapat bigyan niya ng chance si Carlo dahil sa mabuting tong pakikitungo nito sa kanya. At siguro, nagbago na rin talaga ito. Ay nako, kasalanan naman kasi niya eh. Ayoko ma-fall ulit. Natatakot ako. Baka kapag na-fall ako, maulit yung dati. Pagrereklamo ni Sofia habang nakahiga. Kinaumagahan, nasa duty si na Sofia, ay siya rin namang pumunta si Lance upang mamili ng damit para sa nobya nito. Sa tingin mo, Sofia, anong dress ang babagay sa girlfriend ko para sa simple niyang birthday? Tanong ni Lance. Sa tingin ko, itong pink. Kung maputi siya kasi, mas sumisimple din ang babae sa color pink dress. Pwede mo bang isukat? Magkapareho lang kasi kayo ng katawan ng girlfriend ko. Sabi ni Lance. Dahil nga sa kagustuhan ni Lance, ay sinuot iyon ni Sofia. Nang isuot iyon ni Sofia, ay nakangiti naman si Lance na pansing nagagandahan sa napiling kulay ng dalaga para sa kanyang girlfriend. Sige, kukunin ko. Saad ni Lance. Ayun oh, sweet mo naman sa GF mo, may pagip ka talaga. Siyempre. Paano ba yun, Sofia? Mauna na ako. Salamat ulit. Saad ni Lance. Kitang-kita naman ni Carlo ang pag-uusap ng dalawa. At nang hindi matiis, ay agad na lumapit si Carlo at hinila si Sofia palabas ng mall. Teka lang, ano bang problema mo? You're smiling at him. At nag-aak ka na. Nakikipag-flirt ka. Ha? Anong flirt? Nung may bili lang yung tao, flirt agad. Naiinis na inirapan ni Sofia si Carlo. Bakit mo sinukat ang damit ang binili niya? Para sa girlfriend niya yon. Regalo niya sa birthday ng girlfriend niya. Okay ka na? Natigilan naman si Carlo sa sinabi ni Sofia. Nahihiya namang hinawakan ni Carlo ang kamay ng dalaga. Sorry. Akala ko kasi type ka niya kaya lagi siya nandito at lagi siya nagpi-pick up line pero... Sofia, I have something to tell you. Can you give me 5 minutes to explain sa nangyari nun? Nanahimik naman si Sofia dahil alam niya na ito na rin ang tamang oras para pakinggan ang eksplenasyon ni Carlo. At ito ang tamang oras para maliwanagan siya. Tumungo naman si Sofia bilang pagpayag. Sofia, I'm sorry kung hindi kita hinabol ang oras na yon. It's because wala pa akong lakas ng loob. Yung nakita mo, may kahalikan ako. It's not true. Anong hindi totoo? Kitang-kita ko. Unti-unti nang tumutulo ang luha ni Sofia. Iniisip ang isasagot sa lalaking kaharap niya ngayon. Hindi rin alam ni Sofia ang mararamdaman ng mga oras na yon. Si Mami ang rason. Kung hindi ko yun gagawin, papaalisin kayo ng mga magulang mo sa lupang tinitirhan nyo at sisirain ni Mami ang buhay mo. At ginawa mo naman. Halos hindi makahinga si Sofia sa mga naririnig. Nakaramdam ng guilt si Sofia dahil ginawa lang yun ni Carlo para sa kanya. Pero nakaya pa rin niyang masabihan ito ng masasama.
Bakit mo ginawa yon? Kaya pala sabi mo papatunayan mo na hindi ka ganun sa inaakala ko. Yes, it's because I love you, Sofia. Bumalik ako. Nilakasan ko ang loob ko para muli kang ibalik sa akin. Naiiyak na niyakap ni Sofia si Carlo. Ngayon lang naramdaman ni Sofia na nawala lahat ng puot sa kanyang dibdib. Lahat ng katanungan at sakit na nararamdaman, lahat yon nawala nang marinig ang katotohanan. Ngayon lang naramdaman ni Sofia ang gaan ng kanyang dibdib. Sofia, mahal mo pa ba ako? Humihikbing tumango si Sofia kay Carlo. Oo, mahal pa rin kita, Carlo. Nang sabihin ni Sofia mga katagang iyon, ay agad siyang niyakap ni Carlo ng mahigpit. At na magtama ang mga mata ng dalawa, ay alam nila kung anong pananabik ang pumupukaw sa kanilang damdamin. Agad na hinalikan ni Carlo si Sofia. I love you, sweetheart. Bulong ni Carlo kay Sofia. I love you too, Carlo. Bulong ni Sofia kay Carlo. Kapwa hindi bumibitiw sa halikan dalawa hanggat hindi nauubusan ng hininga. Bigla na lamang natigil sa halikan dalawa nang may magsalita sa gilid nila. Ay, teka. Anong nangyayari dito? Bakit nagtutukaan na? Saan ni Carol? Panira ka talaga ng moment. Asus! Ang landi niyo Hala, sige, pasok na ako. Tuloy niyo lang yan. Pagbibiro ni Carol. Pumasok na nga si Carol sa loob. Naiwan naman sa labas sina Sofia at Carlo. Niyakap namang muli ni Carlo si Sofia. Kapwa masaya ang dalawa sa muling pagbabalikan nila. Mangako ka sa akin, Carlo. Nasabay natin na haharapin ang problema. Huwag kang magdesisyon ng mag-isa, okay? Okay. Nakangiting sabi ni Carlo kay Sofia. Promise? Promise. Muli namang niyakap ni Sofia si Carlo. Alam na alam nilang pareho ang saya na nararamdaman dahil para sa kanila, ito na ang panibagong pahina ng kanilang pagmamahalan na naudlot. 2 linggo na rin sina Carlo at Sofia na magkasintahan. Lahat ng magnobyo at nobya na ginagawa ay ginagawa nila. Gaya lamang ng kumain sa labas, manood ng sine, kumain sa street foods, at mag-date ngayon at may lakad sina Carlo at Sofia. Hindi alam ni Sofia kung saan sila pupunta ngayon. Saan ba tayo pupunta? Sa tingin mo, saan? Nakangiting tanong ni Carlo. Actually, pupunta tayo sa Palawan. We're going to enjoy the view and mag-overnight tayo ng tayo lang dalawa. Talaga? Oh, I'm so excited! Grabing saya ngayon ang nararamdaman ni Sofia. Ngayon pa lang nakasama siya ni Carlo, sobrang saya ni Sofia. Dahil ang akala niya ay hindi na sila muling magkakasama ni Carlo. Ang hiling na lang ni Sofia ay sana hanggang dulo sila ni Carlo at hindi na maulit ang nakaraan. Napukaw naman sa iniisip si Sofia na magsalita si Carlo. Okay ka lang? Ha? Yeah, I'm fine. Iniisip ko lang sana tong kasiyahan natin hanggang dulo na. And gusto ko magtuloy-tuloy ang kasiyahan natin. Promise, yung nakaraan. It won't happen again, okay? I love you, sweetheart. I love you too. Ginamit nga ni Carlo ang private airplane nila para mapadali ang biyahe nilang papuntang Palawan. Nang makarating sa Palawan, ay agad na kumuha ng hotel si Carlo para sa kanila ni Sofia. Nang matapos iligpit ang mga gamit, ay agad na pumunta sa beach ang dalawa at napaka-sexy ni Sofia sa suot nitong pink two-piece. Simple lang pero lumalabas ang karisma niya. Baka naman matunaw ako niyan kakatitig mo. You're so sexy, sweetheart. I can't stop staring at you. Sus, bola. Tara, let's swim. Sayang mo, mainit pa. Go ahead, mamaya na ako. Bibili lang ako ng makakain natin, okay? Okay. Nung lumangoy na si Sofia, ay madaming nakatingin sa kanya ng mga kalalakihan. Mas lalo kasing naging hot tignan si Sofia. Nang mabasa ang katawan nito ng tubig, sa halip na bumili si Carlo, ay agad niyang nilapitan si Sofia. At walang kung ano-ano ay hinalikan. Nagulat naman si Sofia sa ginawa ni Carlo.
Pero hinayaan niya na lamang dahil sa gusto rin naman niya ito. Akala ko ba mamaya ka na magsaswimming kasi bibili ka na muna ng makakain natin. Ang daming lalaking tumitingin sa'yo. Baka pagbalik ko, wala ka na at kunin ka talaga. Gusto ko, ako lang ang tititig sa'yo. Ano ka ba? Hindi naman ako matutunaw ng kakatitig nila. No, you're mine. So ako lang may karapatan na titigan ka. Namumula naman si Sofia sa sinabi ni Carlo. Sobrang kilig ang nararamdaman ni Sofia sa mga naririnig niya sa binata. Nang makabalik sa hotel, ay naligo na muna sila ni Carlo at nagpalit para ihanda mga gagamitin sa overnight swimming nila at nang maayos sa mga ito, ay pumunta na sila sa beach para ihanda ang tent na gagamitin nila. At nang maayos na ito, ay nagluto na sila ng marshmallow at hotdog para sa kakainin nila ngayon. Ang ganda ng gabi, no? Tahimik. Maliwalas at puno ng bituin na nagbibigay kinang sa kalangitan. Which is, giving you peaceful like you. Parang bituin na kumikinang sa kalangitan. At nagbibigay ng liwanag sa madilim kong buhay. Pinalo naman ni Sofia si Carlos sa kilig na nararamdaman. Natigil naman sa paghampas sa Sofia nang hawakan ni Carlo ang kamay niya at napuno ng katahimikan ng paligid. Habang ang kanilang mga mata ay unti-unting nangungusap na siya ring unti-unting paglapit ng kanilang mga labi. Bago pa man mamalayan ni Sofia, ay may dumampi na sa kanyang labi. Hindi na namalayan na nakapasok na sila sa tent at doon ipinagpatuloy ang pananabik. Are you sure about this? Pinitigan naman ni Sofia si Carlo at tumango rito. Hinalikang muli ni Carlo si Sofia sa labi. Hanggang ang labi ng binata ay malayang hinahalikan ng parte ng katawan ni Sofia. Ang mga kamay na gumagapang patungo sa dalawang bundok, pababa sa puson, hanggang inilakbay sa pagitan ng mga hita ni Sofia. Malaya namang umungol ang dalaga, bilang sagot sa haplos ng palad ni Carlo sa pagitan ng kanyang hita. Nang mamasa ito at kapwa nagiinit, ay ipinasok ni Carlo ang alagang kanina pang nais magpatianod. Nang maipasok, ay kapwa ungol ng dalawa ang maririnig sa kalagitnaan ng gabi. Doon lamang naramdaman ni Sofia ang sakit sa pagitan ng kanyang hita nang matapos ang gabing yon. I love you, Sofia. I love you too, Carlo. Tinanghali nga ng gising si Sofia. Nang matapos kasi ang gabing yon, ay bumalik sila ni Carlo sa hotel. Kaya naman malaya si Sofia kung anong oras na siya gumising. Nang magising ay naamoy kaagad ni Sofia ang mabangong pagkain. Agad din naman na bumangon si Sofia at dumiretso sa kusina. Wow! Mukhang masarap yan niluluto mo ah. Taste it. Perfect! Ang sarap! Nakangiti naman si Carlo habang nagluluto. Si Sofia naman ay masayang tinitignan ang binata. Sana lagi tayong ganito, no? Lumapit naman si Carlo kay Sofia at kinurot ng mahina ang pisngi ng dalaga. Of course. Lumapit naman si Sofia kay Carlo at niyakap ito habang nakatalikod ang binata. I love you, babe. Sana hindi ka magbago, promise? Umikot naman si Carlo para makita ang mukha ni Sofia. I promise, I won't change, okay? Ngumiti naman si Sofia kay Carlo. Samantalang hinalikan naman ng binata si Sofia sa noo. At nang matapos magluto, ay kumain na nga silang dalawa at napagpasyahang maglakad-lakad sa tabi ng dagat. Alam mo ba, nung bata ako, sa tabing dagat din kami madalas mamasyal ni nanay at tatay. Gusto ko sanang maulit ang ganon kaso ngayon wala na sila. You mean, patay na sila pero hindi ba okay pa sila bago tayo maghiwalay? Ikinuwento ni Sofia nangyari kay Carlo na bago pa man sila maghiwalay, ay meron ng sakit ang nanay at tatay niya. Hindi rin sinabi ni Sofia kay Carlo ang lahat ng iyon dahil ayaw dumagdag ni Sofia bilang problema ni Carlo dahil sa inaaral din ito sa kung paano i-manage ang kumpanya nila. Dapat sinabi mo sa akin, babe. Alam mo naman na, I will do everything for you. Ayoko na kasing dumagdag pa sa problema mo. At isa pa, matagal na rin yon. Kalimutan na natin nangyari. Okay, let's go.
Mag-enjoy na lang tayo. Inipit naman ni Carlo ang ilong ni Sofia na naging dahilan para maghabulan ng dalawa. Daya mo ah! Ang bilis mo tumakbo! Come on, habulin mo ako. Uminom ka kasi ng cherry fur para tumangkad ka na. Ah, talaga ba? Lagot ka sa akin kapag nahuli kita. Masayang-masaya ang dalawa na naghahabulan. Iyon na siguro ang araw na hindi makakalimutan ni na Carlo at Sofia. Matapos nga ang trip to Palawan ni na Sofia at Carlo, ay balik trabaho na silang dalawa. Wow, sana all naman talagang nakapagpalawan. Saad ni Carol. Mag-boyfriend ka na rin kasi para may kasama ka na mag-trip to Palawan. Pangaasar ni Sofia kay Carol. Sus, porke may boyfriend ka lang na mayaman, ganyan ka na ha? Kunwaring pagtatampo ni Carol. Natatawa naman na niyakap ni Sofia si Carol. Ano ka ba next time? Isasama ka namin. Halimbawa, magkaroon kami ng lakad ulit, okay? Hoy, promise yun ha? Sure ka? Excited na sabi ni Carol. Tumango naman si Sofia. At nang inaasikaso na nga ni Sofia ang mga damit na dapat i-deliver sa nag-order, ay may dumating na dalawang babae sa mall at dire-diretsyong pumunta sa direksyon niya. So, you're Sofia? Tanong ni Lucy kay Sofia. Nalilitong napatingin si Sofia sa isang babaeng halatang mayaman at kahit matanda na ito, ay kumikinang pa rin ang kagandahan. Yes po ma'am. Grabe na talaga si Carlo. Paano siya pumatol sa isang sales lady lamang na katulad mo? Saad ni Lucy. Hindi malaman ni Sofia ang gagawin nang marinig ang sinabi ng babae. Grabe. Totoo pala talagang sinasabi ng ibang tao. Mata pobre ang nanay ni Carlo. Pabulong na sad si Sofia sa sarili. Where's Carlo? I need to talk to him. Sabi ni Lucy. Nasa OP. Hindi na natapos sa Sofia ang sasabihin nang talikuran siya ng mga ito. Nanggagaliitin naman si Sofia sa tinura nito sa kanya. Grabe naman na sungit-sungit at mata pobre pa. Saad ni Carol kay Sofia. Sinabi mo pa. Alam mo, hindi bagay na nanay yun ni Sir Carlo. Ang layo ng ugali ni Sir sa nanay niya. Saad ni Carol. Huwag kang maingay, baka may makarinig sa'yo. Nagulat naman si Carlo nang may pumasok sa kanyang opisina. Iniluwa nito ang ina niya si Lucy, kasama babaeng gustong ipakasal ng kanyang nanay sa kanya. Carlo, anak, kumusta ka? Sabi ni Lucy. Ma, anong ginagawa niyo rito? Ganyan ba tamang pagsalubong sa mami mo? Sabi ni Lucy. Halata naman ng mami ni Carlo, dumidilim na mukha ng binata. Kaya naman diniretso na siya ng ina. I just met that girl. My God, Carlo. Hindi ka pa ba nadala, ha? Ginawa ko na nga ang lahat noon para maghiwalay kayo. Binalikan mo pang isang hamak na sales lady lang? Paggalit na sabi ni Lucy. Ma'am, she's not just a sales lady. She's my girlfriend. Pwede bang tigilan niyo na ako? Bakit mo pinagpipilitan niyo sa akin si Eva? I don't like her. Kitang-kita naman ang galit sa mukha ni Lucy kay Carlo. Habang si Carlo naman ay makikita na rin na hindi na nagugustuhan ang ginagawa ng kanyang ina. Leave. Mom, I said leave. At wag niyo na ulit gagalawin si Sofia. If you do, I'll promise na kakalimutan ko kayo bilang ina ko. Pagkatapos ng sabihin ni Carlo ay tumalikod ang ina nito kasama si Eva. Nang makalabas ay agad na sinugod ni Lucy si Sofia. Nagulat na lamang si Sofia na may humila sa kanyang buhok. Nagpupumiglas naman si Sofia sa hawak ng babae sa kanyang buhok. Aray! Ano ba, bitawan mo nga ako? Agad naman na tinulungan ni Carol si Sofia nang makita ang ginagawa sa kanya. Sofia! Ano ba, bitawan niyo siya? Wala naman siyang ginagawang masama! Saad ni Carol. Nagkakagulo na sa loob ng mall kaya naman lahat ng tao ay pinagtitinginan na ang nangyayari. Agad na lumabas si Carlo sa opisina nang marinig ang ingay sa labas. Sofia! Agad na hinawakan ni Carlo ang kamay ng kanyang ina upang bitawan nito ang buhok ni Sofia. Di ba, Carlo? Because of that girl, hindi mo na ako tinuturing na ina? Saad ni Lucy. Umalis na kayo.
Alam niyo ba nakakahiya kayo, Mama? Kitang-kita naman sa mukha ng ina ni Carlo ang pagkagulat sa sinabi ng binata habang yakap-yakap ni Carlo si Sofia. Wag na kayong babalik dito. Sisiguraduhin kong hindi na kayo makakatuntong pa rito. I'm your mom, pero mas kakampihan mo pa yung hamak na sales lady lang. Saad ni Lucy. Di ba sabi ko sa inyo, kapag ginalaw niyo siya, kakalimutan kong ina ko kayo. Galit na umalis ng mall si Lucy, pati na rin si Eva. Agad naman na tinanong ni Carlo si Sofia kung ayos lamang ito. Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Umuwi ka na lang kaya muna. Umiling naman si Sofia. Kahit na gano'n ang nangyari, ay pinanatili ni Sofia ang pagiging kalmado. Hindi hinayaan ni Sofia na maapektuhan ang trabaho niya. Nang matapos ang duty at nang makauwi sa apartment sina Sofia, ay doon inilabas sa Sofia ang iyak na kanina pa niyang nais na ilabas. Nakaalalay naman si Carol sa kanya. Habang umiiyak ay hinahagod nito ang likod ni Sofia. Tahan na, Sofia. Nag-aalalang sabi ni Carol. Akala ko naayos yun ang lahat. Akala ko magiging okay na ang lahat. Umiiyak na sabi ni Sofia. Shh, tahan na, Sofia. Saad naman ni Carol. Natapos ang gabing iyon, naiyak lamang ni Sofia ang naririnig ni Carol sa loob ng kwarto ng dalaga. Naaawa si Carol kay Sofia. Ano ba yan? Minsan na lang nga sumayang kaibigan ko, ganito pang mangyayari sa kanya. Malungkot na bulong ni Carol sa sarili. Kinaumagahan ay hindi pumasok sa trabaho sa Sofia na naging dahilan ng pag-alala ni Carlo. Kaya naman ay agad nitong tinanong si Carol. Carol, nasa si Sofia? Okay lang ba siya? Nako, Sir Carlo. Okay lang siya. Nagpapahinga lang siya sa bahay. Pwede ko ba siyang puntahan? Kasi hindi na natapos ni Carol ang sasabihin nang dali-daling umalis si Carlo upang puntahan si Sofia. Nang makarating ay agad na kumatok si Carlo. Kumakain si Sofia nang may kumatok sa pinto na ang buong akala ni Sofia ay si Carol. Siguro minaiwan lang tong babaeng to. Nang buksan ni Sofia ang pinto ay laking gulat niya nang makita ay si Carlo. Anong ginagawa mo rito? Nag-aalala ako sa'yo. You're not answering my calls, even my messages. Lalo na't hindi ka pumasok. Kitang-kita nga ni Sofia ang pag-aalala sa mga mata nito. Ang akala ni Sofia, maiiwasan niya si Carlo, pero hindi pala. Carlo, kasi gusto ko nang makipaghiwalay sa'yo kung maaari lang. Ha? What do you mean? May ginawa ba akong masama? Wala. Akong problema, okay? What do you mean? Hindi ako papayag. Halos hindi na makahinga si Sofia dahil sa nakikita niyang reaksyon ni Carlo. Lalo na't may tumutulo ng luha sa mga mata nito. Carlo, tanggapin na lang natin na hindi talaga tayo para sa isa't isa, okay? At isa pa, tama naman ang mami mo. Isa lang naman akong hamak na sales lady at ikaw, you have your golden spoon. Diba, ang sabi mo sa akin, sabay natin naharapin ang problema. At hindi tayo magdidesisyon ng isa. You said that to me, Sofia, please. Umalis ka na, Carlo, please. Tinutulak naman ni Sofia palabas ng pinto si Carlo. Nasasaktan na sinara ni Sofia ang pinto. Hindi naman malaman ni Carlo ang gagawin, parang sasabog ng ulo ni Carlo sa lahat ng nangyayari. Hindi umalis si Carlo sa labas ng apartment ni Sofia hanggat hindi ito nakakausap ng mabuti ni Carlo. Please, Sofia, pag-usapan natin to. Hindi ko kaya mawala ka, please. Umiiyak naman sa loob si Sofia sa naririnig niya sa labas ng bahay. Pakiramdam ni Sofia, mas lalo niya lang pinapahirapan si Carlo. Binuksan naman ni Sofia ang pinto. Sofia, please, pag-usapan naman natin to. Hindi na kita mahal, okay? Naghiganti lang ako sa ginawa mo dati kaya umalis ka na. Tanggapin mo na lang na hindi tayo para sa isa't isa. Niyakap naman ni Carlo sa likod si Sofia. Halos hindi na makahinga si Sofia dahil sa pinipigilan niyang mga luha.
Pinilit naman na iwaksi ni Sofia mga kamay na nakapalibot sa kanyang bewang. Wala na rin naman nagawa si Carlo, kundi ang tanggapin na hindi na muling magkakasama pa. Lumipas ang 1 linggo na wala ng komunikasyon sina Sofia kay Carlo. Ang harsh mo naman, grabe ka. Hindi na pumapasok si Sir sa mall at bumabagsak na rin ang sales ng kumpanya. Saad ni Carol. Kahit na papano ay nagkakaroon pa rin ng balita sa Sofia dahil hindi naman nag-resign si Carol. Si Carol ang nagsisilbing balita sa mga nangyayari sa mall at kung anong kalagayan ni Carlo. Alam mo ba minsan, pumasok si Sir halatang hindi naalagaan ang sarili. Balbas sarado na at parang hindi naliligo, gulo-gulo ng buhok. Dagdag pa ni Carol. Sa sinasabi pa lang ni Carol ay nai-imagine na ni Sofia ang mukha ngayon ni Carlo. Nakakaramdam naman ng pagka-guilty si Sofia dahil sa nalalaman niya. Yung nanay niyang walang hiya. Ayun, hindi na rin naman pumupunta doon kasi palagi din namang wala si Sir Carlo. Sabi ni Carol. Day off ngayon si Carol, kaya naman nagkaroon din silang 2 oras para makapag-usap ngayon. At mag-grocery sila, kaya naman maaga sila nagising. Bilisan mo nga dyan, Carol. Baka abutan tayo ng traffic. Ang bagal mong kumilos. Oo, ito na! Tugon ni Carol. Pagbukas ng pinto ni Sofia, ay laking gulat niya na makita kung sino nasa labas. Ang buong akala ni Sofia, titigil na si Carlo dahil sa mga sinabi niya rito. Carlo, anong ginagawa mo rito? Halatang puyat ito at dahil sa mga mata nitong nanlulusok. Please, Sofia, let's fix everything. I promise I will do everything. I'll prove to you na kaya kitang ipagsigawan sa mundo. Mabuti pa. Umuwi ka na. May pupuntahan pa kami. Iniwan naman ni na Sofia na nakatulala sa kawalan si Carlo. Mas lalong nasasaktan si Sofia sa nakikita niyang estado ngayon ng binata. Pakiramdam ni Sofia, kasalanan niyan lahat. Be, nakakaya mong tisin si Sir Carlo, kawawa naman. Saad ni Carol. Ayoko rin naman pero hindi pwedeng maging kami. Kaya nga naiintindihan yung ginawa niya nung una dahil alam kong para sa akin yun. Ngayon, gagawin ko yung para sa kanya. Nang makarating sa store sina Sofia, ay agad din silang namili. Pagkatapos noon ay umuwi na. Laking pasasalamat ni Sofia at wala na roon si Carlo. May nakita naman sobre si Sofia na nakaipit ng bato sa harap ng pinto. Umiiyak na binasa ito ng dalaga. Lumipas pang ilang araw, linggo at buwan, na kahit ano ay wala nang nabalitaan si Sofia. Gayon din ang kaibigan nitong si Carol. Ang alam nila ay umalis na ito bilang boss sa mall. Ilang buwan na ring buntis si Sofia. Huli na kasing nalaman nito na nagdadalang tao siya sa anak nila ni Carlo. Anong gagawin mo, Sofia? Wala yung magiging ama. Bakit kaya hindi natin hanapin si Carlo at sabihin ang tungkol sa pagbubuntis mo? Sigurado ako hindi yung magdadalawang isip kapag nalaman niya na buntis ka. Saad ni Carol. Hindi. Ayokong sirain muli ang buhay ni Carlo. Kailangan niya maging malaya para sa sarili niyang buhay at kalayaan. Umiiyak na hinahaplos si Sophia ang tiyan. I'm sorry anak ha. Kung hindi mo makikilala ang papa mo. Niyakap naman ni Carol si Sofia para damayan ito. Kahit ang kaibigan niya si Carol ay naiiyak na rin sa nakikitang sitwasyon ng kanyang kaibigan. Shh, tahan na Sofia. Umiiyak na saad ni Carol. Makalipas ang ilang buwan ay lumalaki na ang tiyan ni Sofia. Pero wala pa rin siyang balita kay Carlo. Nagtatrabaho ngayon si Sofia sa isang restaurant bilang tagahugas ng plato. Kahit buntis, ay nilakasan pa rin ni Sofia ang loob para makaipon ng pera para sa pagbabagong buhay niya, kasama ang magiging anak nito. Konting tiis na lang anak, malapit ka na lumabas, kaya naman hindi bibitaw si mami, okay? Nagpapahinga si Sofia sa oras ng kanyang merienda nang makakita siya ng magkasintahan na kumakain. Bigla niyang naalala si Carlo. Gaya ng ginagawa nila noon, ay katulad ng ginagawa ng kanyang nakikita ngayon. Biglang nakaramdam ng guilt si Sofia.
Kung hindi lang siya naging duwag at hinarap ang ina ni Carlo, siguro hanggang ngayon, magkasama pa rin sila ni Carlo. Bakit ba kasi ang tanga ko? Sinabi ko sa kanya na hindi kami susuko sa isa't isa. Aayusin namin ang problema pero bakit ako sumuko? Umiiyak na bulong ni Sofia sa sarili. Nang matapos ang duty ni Sofia, ay umuwi na nga siya upang makapagpahinga. Mabuti na lamang at nandyan si Carol na umaalalay kay Sofia. Dahil hindi na kailangan pa ni Sofia na maghanda ng makakain sa pag-uwi. Dahil nandyan si Carol upang gumawa nito. Hoy Sofia, kaya mo pa ba habang tumatagal lumalaki ang tiyan mo? Kaya mo pa bang magtrabaho? Saad ni Carol. Oo naman, ako pa. Nagkukunwari si Sofia sa harapan ni Carol. Dahil ang totoo, napapagod na siya. Namimiss na niya si Carlo at higit sa lahat, pagod na siyang aminin sa sarili na duwag siya at nagigilty sa ginawa niyang desisyon. Lumipas na ang 9 na buwan na pagbubuntis si Sofia at nanganak na siya. Lalaki ang isinilang niya. 9 na buwan na rin silang hindi man lang nakikita ni Carlo. Wow! Ang pogi naman ng anak mo, Beshi! Masayang sabi ni Carol kay Sofia. Nakangiti naman at tinitigan ni Sofia ang kanyang anak. Mukhang kamukha niya si Carlo. May halong saya at lungkot ang nararamdaman ni Sofia. Masaya dahil nagkaroon ng bunga ang pagmamahala nila ni Carlo. At lungkot dahil meron nga siyang anak pero wala naman si Carlo sa tabi niya. Naiiyak na niyakap ni Sofia ang anak. Pangako ko sa iyo, anak. Aalagaan kita ng mabuti. Lumipas sa mga panahon at unti-unti na ring lumaki si Carl. 5 taong gulang na ito. 5 taon na rin na walang balita si Sofia kay Carlo. Iniisip na Sofia kung nasaan na kaya ito ngayon. Hindi umalis si Sofia sa pinagtrabahuhan niyang restaurant dahil kahit na papano ay malaki ang kinikita niya rito. O anak, dito ka muna kay Tita Carol ha. Mag-work pa si Mommy, okay? Okay po, Mommy. Take care po, I love you. Lumaking sweet si Carl at habang lumalaki ito, ay lalong nagiging kamukha nito ang kanyang amang si Carlo. Nang nasa trabaho na sa Sofia at magtatapon ng basura, nang may kung parang poste ang kanyang nakabangga. Naku, sorry po, Hindi na natapos ang sasabihin ni Sofia nang makita kung sino nakabangga niya. Carlo? Sofia. Hindi na muling nakapagsalita si Sofia dahil mahigpit na siyang niyakap ni Carlo. Hindi malaman ni Sofia kung anong sasabihin. Ang alam niya lang ay masaya siya na muli niya nakita si Carlo. Kumusta ka na? Ito, okay lang. Nakapagpatayo na ako ng sarili negosyo. Hindi na ako dumedepende sa gusto ng magulang ko. Good to hear that. Nakakaramdam ng sikretong saya si Carlo dahil sa dami-dami ng lugar na pinuntahan para hanapin si Sofia, ay dito lamang niya ito makikita. Umalis kasi si Sofia sa dati nilang tinitirhan nang malaman niyang buntis siya. Wala siyang sinabihan kahit ang dati niyang katrabaho. Ikaw, kumusta ka na? Okay lang, masaya naman. Nagulat naman si Sofia nang biglang tumawag sa cellphone niya. Hello? Mommy, I miss you na. Anong oras ka po uuwi? Saad ni Carl. Malapit na baby. Okay, pauwi na ako. Pinatay naman ni Sofia ang tawag at nagpaalam kay Carlo. I'll go ahead. It's nice meeting you again. Nung tumalikod si Sofia ay parang gusto pa rin niya itong yakapin dahil sa pananabik na nararamdaman. Kahit hindi aminin ni Sofia sa sarili, ay mahal na mahal pa rin niya si Carlo. Nang makarating sa bahay, ay agad siyang niyakap ni Carl. Mommy! Hinintay ko po talaga kayo kasi gusto ko pong tanungin kung sino po ang daddy ko. Sabi kasi ni Tita Carol, nabuo daw ako dahil sa inyo ni Daddy. Saad ni Carl. Tinignan naman ni Sofia ng masama si Carol. Agad din naman itong nagpis sa kanya. Malaki na rin naman si Carl, kaya naman handa na rin si Sofia na ipakilala si Carl kay Carlo.
Excited si Carl ng araw na yon dahil mamimit na nito ang daddy niya. Mami, pogi din ba si daddy katulad ko? Tanong ni Carl kay Sofia. Namumula naman at tumango si Sofia kay Carl. Nang makarating sa restaurant kung saan sila makikita ni Carlo, ay masayang-masayang sinalubong ni Carlos si Carl at binuhat. Nakaramdam ng saya si Sofia habang pinapanood ang mag-ama niyang masayang-masayang nagyayakapan. Napukaw naman si Sofia na magsalita si Carl. Mami, yakap din po kayo! Saan niya? Namula naman si Sofia sa gustong ipagawa ni Carl sa kanila. Yumakap naman si Sofia kay Carlo para sa kagustuhan ng kanyang anak. Natapos ang araw na yon na maraming ginawa sina Sofia at Carlo kasamang anak na mamasyal. Naglaro sa park at kumain sa street foods. Isa iyon sa magandang araw na hindi malilimutan ni Sofia. Mami? Tawag ni Carl kay Sofia. Why, baby? Bakit po hindi tayo magkasama ni na daddy sa iisang bahay? Bakit po yung iba magkasama? Pagtatanong ni Carl kay Sofia. Kasi baby, malayo ang work ni daddy kaya hindi natin siya kasama ngayon. Kaya pala. Sige mommy, sleep na po ako. Good night mommy. Nahihirapan na tinitignan ni Sofia ang natutulog nitong anak. Pakiramdam ni Sofia, ipinagkakait niya sa anak ang kalayaan na makasama ang tatay nito. Pero hindi naman kasi alam ni Sofia na buntis siya. Pero napapaisip si Sofia na kung hindi siya naging duwag, di sana okay sila ni Carlo at magkasama silang tatlo ngayon. Hindi ba, Carol? Parang tanga ko. Bakit mo naman nasabi yan? Tugon ni Carol. Isipin mo kasi. Ako nagsabi kay Carlo na lahat ng problema, harapin namin at saka hindi kami magdidesisyon ng kami lang. Pero, tignan mo, naging duwag ako. Aaminin ko, tanga ka nga. Pagbibiro ni Carol. Tinignan naman ng masama ni Sofia si Carol, pero malaki pa rin ang pasasalamat ni Sofia dahil hindi siya iniwan ng kanyang kaibigan. Sinuportahan pa rin siya nito at inalalayan kaya ang laki ng tiwala ni Sofia kay Carol. Grabe ka talaga ha? Kasi ikaw dapat, hindi ka sumuko. Dapat pinatunayan mo dun sa nanay ni Carlo na hindi ka lang isang hamak na sales lady. Saan ni Carol? Alam ni Sofia na maling-mali talaga ang naging desisyon niya ng araw na yon. Alam niya na lumalaban si Carlo, pero hinayaan niya ang sarili niyang sumuko. Pagkatapos ng gabing yon, naisipan ni Sofia na kausapin si Carlo para ayusin ang lahat. Gusto ni Sofia na maging maayos ang lahat para sa anak niya at sa kanila ni Carlo. Ang tanging hiling lamang ni Sofia ay wala pa itong nakikilalang iba. At umaasa pang magkabalikan sila upang mabuong muli na magkasama. Kaya naman napag-isipan ni Sofia na pumunta sa opisina nito. Nang makarating doon ay napansin ni Sofia na nakaawang ang pinto at naririnig na mayroong nag-uusap na tao. Nung tignan ito ni Sofia ay kitang-kita niya ang familiar na babae na si Eva. Rinig na rinig ni Sofia ang sinabi nitong pagpapakasal. Unti-unting nanlulumo si Sofia sa naririnig ng mapatingin si Carlos sa labas. Ay kitang-kita niya si Sofia at narinig niya ang lahat. Sofia! Lalapit na sana si Carlo pero tumakbo si Sofia. Mabuti na lamang at nahabol ito ni Carlo at nahawakan ng kamay. Wait, Sofia, let me explain. It's not what you think it is. Ano pa bang irarason mo, Carlo? Narinig ko ang lahat. Ikakasal na kayo. Alam mo na diba na may anak tayo tapos magpapakasal ka kay Eva? Alam mo ba nandito sana ako para ayusin ang relasyon natin para sa atin at para sa anak natin? Sofia, please. Pwede bang makinig ka na muna sa akin? Sa tuwing magsasalita ako at magpapaliwanag ako, hindi mo ako pinapakinggan katulad nung una. Iniwan mo ako. Hindi mo man lang ako hinayangin paglaban ka. Alam ko. Kaya nga diba nandito ako para sana kausapin ka para ayusin ang lahat. Pero sa halip na ayusin, inaayos niyo na pala ang pagpapakasal niyo ni Eva. Halos hindi na makahinga si Sofia sa pag-iyak. Alam niya sa sarili niya na ayaw niyang mawala si Carlo.
Agad naman siya niyakap ni Carlo at pinatahan. Dinala siya ni Carlo sa lugar na kung saan ay makakapag-usap sila ng maayos. Nang kumalma si Sofia, ay tsaka lamang siya kinausap ng maayos ni Carlo. Sofia, listen. Hindi ganun ang iniisip mo, okay? Ang totoo, sinabi ko na sa kanila na meron na tayong anak. At handa kong ayusin ang lahat sa atin. At hindi ko pakakasalan si Eva, okay? Ano yun narinig ko? Pinipilit niya akong pakasalan ko siya, but I said no. Dahil hindi ako papayag na wala akong gawin lalo na't may anak na tayo. Napaiyak naman si Sofia sa narinig. Ang buong akala kasi ni Sofia ay mawawala na ng tuluyan sa kanya si Carlo. Dahil kung mangyayari yon, ay hindi na makakayanan ni Sofia, lalo na sa anak nila ni Carlo. Niyakap naman niya si Carlo na umiiyak. Akala ko pakakasalan mo na talaga yun eh. Magagalit talaga ako sa'yo. Hindi ko yun magagawa sa'yo. Alam mo naman na mahal kita, di ba? Hinalikan naman ni Carlo si Sofia. Isang halik na walang katapusan dahil sa pananabik sa isa't isa. Ilang taon din sila nagkawalay, kaya naman lulubos-lubusin nila ang magkasamang dalawa. Matapos ang usapang iyon, ay napag-isipan nilang pumunta sa isang hotel para doon ituloy ang naudlot na halikan. Nang makapasok sa loob, ay sinunggaban agad ng halik ni Carlo si Sofia. Bumaba ang halik ng binata. Nang nasa pagitan ng hita ng dalaga, ay ipinasok ni Carlo ang alagang kanina pang nagwawala. Nang matapos, ay kapwa-hingal na huminga ang dalawa. I love you, Sofia. I'm sorry kung ngayon lang tayo muling nagkasama ulit. Okay lang yon. Ang mahalaga nandito ka na. I love you too, Carlo. Lumipas ang isang linggo, ay nagpakasal na sina Sofia at Carlo, na ang bridesmaid ay si Carol, at maid of honor naman ito ang nobyo nitong si Kevin. Sobrang saya ni Sofia ng araw na yon, dahil sa espesyal na araw para sa kanila ni Carlo. Ang anak naman nila na si Carl ang ring bearer. Natawa naman si Sofia, dahil bata pa lamang ito ay meron na itong nagugustuhan, at hindi pa rin makapaniwala si Sofia na sa daming dagok na dumating sa buhay niya, pati na rin sa relasyon nila ni Carlo, ay simbahan pa rin ang bagsak nila. Sofia, tinatanggap mo ba bilang asawa si Carlo sa hirap at ginhawa? Saan ni Father? Habang nagsasalita ang pare, ay siya ring pagturo ng luha ni Sofia sa mga mata dahil sa kasiyahan nararamdaman. Opo, Father. Tinatanggap ko po. Ikaw, Carlo, tinatanggap mo ba bilang asawa si Sofia sa hirap man o ginhawa? Saan ni Father? I do, Father. Tinatanggap ko po. Kung ganon, you may now kiss the bride. Dugtong pa ni Father. Humarap naman si Carlo kay Sofia at itinaas ang belo nito. Nang buksan nito ni Carlo, ay kitang-kita ang luha sa mga mata ni Sofia na dumadaloy. Agad naman itong pinunasan ni Carlo at pinatahan ng dalaga. Shh, Ana, okay? Hindi lang ako makapaniwala na Mrs. De La Vega na ako. Nang sabihin naman niyo ni Sofia, ay makikita ang pilyong mata ni Carlo na may nais iparating. Tumigil ka nga dyan. Hindi na muling nakapagsalita si Sofia dahil hinalikan agad siya ni Carlo bilang pahiwatig ng pagmamahal ni Sofia, ay tinugon naman niya ito at nagpalakpakan naman ng mga tao sa bagong kasal. At nang matapos ang halik na iyon, ay nagkaroon ng group picture family kasamang anak nilang si Carl. Masayang-masaya si Sofia ng araw na yon dahil sa wakas ay nagkaroon na siya ng pamilya na makakasama at masayang hiling na lamang ni Sofia ay magtuloy-tuloy ang ganito at hindi na sila magkawalay pa. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!
Abala si Sofia sa pagbalot ng mga binili ng customer